Naglalaro po ngayon si Grandmaster Wasiso sa isang bigating tournament na ginaganap sa Amerika. Ito po yung The American Cup 2026 na kung saan ang mga kalahok po, puro bigating American chess player. Sino-sino po ba yung mga kalahok? Ito po. Ayan, top seed, walang iba kundi si Fabiano Caruana, Wasiso, Dominguez, Lebon Aronian, tapos yung mga batang nag-uusbungan sa kanila ngayon. Si Wonder Liang, Sam Sebian, Abby Manumesha, and veterano na din to si Grandmaster Ray Robson. Ayan po ang lineup. Ngayon, ang format po ng torneyong ito, knockout system. So, double elimination na kung saan, una, maglalaro po ng dalawang standard, tapos maka 1.5 ka, pasok ka na next stage. Pag natalo ka, mapupunta ka sa loser's bracket na kung saan rapid naman po ang laro. 25 minutes plus 10 seconds increment. At sa unang bakbakan, abay, eto po ang naging pairing ni Wasiso. Kalaban po ni Grandmaster Wasiso, walang iba yung dati niya pong ka-roommate noong college days niya na si Ray Robson. Ayan, magkaibigan sila niyan at madalas siya pong nakakalaban at madalas hirap si Wesley. Ano po bang nangyari? First game po nila, puti po si Wesley. Ang tinira ni Wesley ay D4. Hindi nag-E4, D4 lang na sinagot po ng Knight F6, C4, E6, tapos G3 lang. Abay, eto po yung tinatawag nilang katalan. Pagka G3, nag-D5, ayan o, nag-Bishop G2, Bishop E7, and then Knight F3, yan po ang pinaka-mainline talaga ng katalan na kung saan sinagot po yan ng castling, and then capture. Nako, linyahan. Yan po talaga yung pinaka-common. At pagkatira po ng capture, ang kadalasan nitira dyan, Queen to C2. Iyon, linya po yan, inaatake yun po, na sinasagot po yan ng A6 madalas. Ang pinaka-idea po ng A6, pagka-takes mo, tulak eh. May tempo ngayon, makakasundot ng ganun. Kasi hindi mo basta-basta pwedeng i-B5 yan without the tempo dahil may talon, madadali kang ganun. So, ayun nga po yung ginawa. Nag-A4 naman si Wesley para hindi makapag-B5 na sinagot ng Bishop to D7. Linya pa rin, no? Ang idea, hindi ako maka-B5. Sige, kainin mo. Ililipat ko yung Bishop dito. Ang kagandahan kasi ng Bishop dyan, mukhang awkward tingnan yan. Pero pagka-takes, diba? Bishop doon, eto, hindi makagalaw. Once gagalaw, mapapalit, tapos itutulak lang na C6 yan. Yung knight dito pupunta. Solid na magiging depensa. No? Ngayon, pagka Bishop C6, tumira po ng Bishop to F4 si Wesley. Mabilis tumira si Wesley na sinagot ng knight to D7 develop lang. And then Wesley so, nag-knight to C3 develop. At medyo dito po napaisip na ng konti si Ray Robson. At ang tinira niya, kunat lang. Oh. Medyo nag-isip po siya dyan na matagal. So, tamang age 6 lang to. Ito po ay hindi pa novelty, pero hindi yan yung pinaka-common. Ibabalik ko lang po, no? Ang pinaka-common kasi Knight B6, saka Bishop D6. Pinapalit lang. Pero yung H6, aba, para saan? Siguro, hindi ko po sigurado, pinaprevent yung talon, no? Para mamaya pagkakain gano'n, may E4 direkta. Hindi ko sure, no? O baka mamaya gumanito. Hindi ko talaga sigurado. Hindi kasi ako katalang player kaya hindi ko masyado makuha yung idea nito eh. Pero, yan yung tinira ni Ray Robson at according po sa engine evaluation, equal naman. Anyway, dito si Wesley tumira po ng Rook F to D1. Ayun. So, may mga plano siguro later on gagawa ng play dito. Pwedeng dahan-dahanin yan magaganon. Ang sinagot po dyan ni Ray Robson, Knight B6, tagal tinira yung Knight B6. Pinag-isipan po talaga ng napakatagal, 30 minutes mahigit. Tingnan nyo, 44 minutes na lang siya, 1 hour and 19 pa si Wesley, tumakbo yung Reyna sa B3. Nag-isip na din si Wesley, for the first time talaga tumagal yung tira niya doon. At pagkatira niya po ng Queen to B3, nag-Knight lang po sa may D5. And after Knight D5, Wesley decided to simply go Knight to E5. At pagka Knight E5, ito pong si Robson, kinapture niya lang yung Bishop eh. Actually, pagka tira po ng Knight takes to F4, ang gulo na mangyayari. Pinili po ni Wesley so dito na bawiin lang po yung kabayo eh. Pero may mga linya akong gustong pasukin. Kasi may mga sundot na capture muna, di ba, para masira yung pawn structure. Bakit hindi ginawa ni West? Kasi susundot din po ng capture dito with a check eh. Tapos pagka binawi mo, saka ka po kakapturein. So, as of the moment, pwede mong kainin ito, equal lang, pero it's not enough to win pa rin.
it's not enough to win. May pagka-opposite bishop, may isolated pawn ka, mamaya baka lumapag lang dito yung kabayo, medyo malakas. At equal daw. Kaya balik po tayo doon. Ang ginawa nga ni Wesley, kinapture niya na lang. Ngayon, pagka-takes, syempre, kinain, takes, tapos dumipensa lang eh. At pagka-depensa dito, according sa engine, ang best move rook dito. Tapos gaganon. Meron din po, E3 lang daw, kaya takbo mo yung king. Pero si Wesley So, talagang minadali niya. Minadali niya po at siya po ay nag-D5 immediately. Ang nakikita ko idea ni Wesley kasi pagka palit-palit ng ganun, di ba magkakaroon ng mabilis na development yung tore, kuha mo yung D-file eh. So, makukuha mo yung D-file, yes, mukhang hindi safe yung king pero okay lang, wala naman check na magawa yung kalaban. Kaya niya po D5. Yun nga lang, pagka D5, kinapture po yan. Siyempre, binawi. At tinirahan lang ng knight takes D5, pinalit-palit. Anong meron? Di ba may rook takes D5, medyo gaganda. May sundot pala ditong bishop to D6 lang. Anong bishop to D6, atake sa kabayo. At ang matindi, yung reyna magkakaroon ng access dito, di ba? O kaya dito. O, yun yung mga problema eh. Anyway, according po sa engine evaluation, this is simply equal. Hindi naman po yan lugi. Ang ginawa po ni Wesley, sinimplihan niya ng knight to C4. Yun. Ang number 1 engine move, tulak. Pero equal din. Eto, medyo gugulo. Bakit inaatake niya to? Wesley want to create a weakness. Kasi nga po, magkakaroon ng isolated pwedeng pilahan. Ang ginawa po ng kalaban, tumira ng Queen F6 which is understandable, may pressure dito, napilitan si Wesley kainin, binawi po ng pawn, and then Wesley So decided to go E3. Libre pero may sakmal doon. Kaya hindi po kinapture eh. Ngayon pagka E3, tumira lang po yung kalaban ng Rook F2 C8. A very interesting move, no? Develop lang ng tore. Alam nyo kung anong plano? Mag-Rook to C5 pala yan, sir. Anyway, Wesley, typical development, Rook A to D1 to put pressure on that pawn na nasa may D6 pero sinagot lang ng Queen to E6. A very interesting move. Pinning the rook, hindi mo makapture and giving access sa diagonal na to. Kasi pag naka-check, halos perpetual na yan, sir. Diba? Kasi pagka-check mo dito, takbo ka dito, check dito, lapit ka na naman, check dito, pagpunta ka dito, dito ka naman checkin. So, makakatabla siya. Kaya ang ginawa ni Wesley, teka lang sir, pilit pa ako konti, king movean ko lang. Kining movean na nga. Ngayon, ang tanong, coach, kung king move ka, dinabas mo yung king mo, then nagka-check ako dito, okay lang kasi after king E3, wala ka ng check. Wala nang check, di ba? So, pwede na bang kainin? Pwede. Kaso, ang problema, bumalik lang yung reyna. At pagkabalik ng reyna, may threat na naman siya dito na check. At naku, sunod-sunod. What do you want, pretty? Ginugulo ko. Oh, you're playing chess, right? Okay. Anyway, may check dito. Kaya ang ginawa ni Wesley, nag-king to G3. At pagka king to G3, nag-queen to G6. Sabi ni Ray Robson, Brad, tabla na this. Magka-roommate naman tayo, ibigay mo na. Sabi ni Wesley, teka lang, pag-isipan ko, balik muna ako. Babalik nga din ako. So tabla na please. Sige na nga, ayoko. Puso na lang, nag-F5 bigla. Akala ko sige na nga, tabla na eh. Nag-F5 bigla si Wesley, nagpipilit pa nga. Hinarangan niya yung reyna, atakado, persadong gumalaw. Pumunta po yan sa may F6. Kailangan niya kasing atakihin pa rin to. Sa kadahilanan na malibre man yung pawn sa D6, may bawi sa may F5. Kaya nga Wesley, napilitan po mag-queen to B4 para ang titikim reyna. Ayun. Kaso, ang ganda ng tinira dito ng kalaban ni Wesley. Actually, nung unang tingin, sabi ko, good spot to. Mukhang magwa-one po na, medyo kaya pang pilitin ng konti. Pero alam nyo ba, wale. Kasi may tiradang napakaganda, pinawalan ni Ray Robson, Rook to C5, preventing the Rook to D6 and Queen to D6. Sa kadahilanan na, ipakita ko lang, hindi po ito nangyari ha. Pag kinapture mo to, mangingisay ka pa dahil may capture na gayon. Ayun, saan pupunta?
Saan pupunta, sir? 'Di ba? Pag pumunta ka dito, capture. Oh, grabe, matatalo ka pa, sir. No? Kaya ibalik natin doon, Wesley So, nakita yon, tinira ni Wesley, simpleng B3 lang. Actually, may nakita pa ako isang tira dito, no? Ang reason po kasi ng B3 is to not allow capture. Kasi pwede mo tong capturein di ba? Ayan, no? Kaso may kain din doon. Yun ang gusto mangyari dyan ni Ray Robson. May kain din sa B2 di ba? Kaya nga po, ang nakita ko isang tira dito, Queen to D4. Hindi po yan ginawa ni Wesley, no? Bakit? Kasi may ideyang ganito. Rook takes to D5 lang. Ngayon, pag kinapture mo to, kain pa rin yun. Ganun pa rin mangyayari. No, hindi pa rin maganda. Ang tanong, coach, kainin mo muna yung Reyna para pagka-capture niya, takes ka dito. Kaso hindi kakainin yung Reyna. Ang kakapture yung Tori dito. And engine is saying equal ito, pero yung dalawang Tori na yan, mamaya magpapahirap sa'yo. Hindi maganda. Let's say mag-Queen E7 ka, yan daw po yung mga gagawin kahit daw mag-Rook D5 lang Hirap Hirap! Mahirap guys. Kuwari punta ka dito, ang gagawin, Rook takes F5 o King E2. Anong pwedeng Rook E8 lang. O pag kumapture ka dito, wali. Dalawang pyesa kasi yan Dalawang pyesa yung attacking power niya, isa ka lang. Mamaya pwedeng pilahan yung mga pawn-pawn. And kung sino man ang may pilit dyan, itim yun. Kasi mahirap magpilit yung isang pyesa laban sa dalawa. Anyway, balik po tayo doon. Kaya nga po nag-B3 na lang si Wesley. Ngayon pagka B3, nag-Rook to E8 na. Ano naman ang idea? Coach, di ba libre? Ang problema may gayong yun ang masakit doon. Ayan grabe yun Kaya nga Wesley, hindi ko pala pwedeng kainin. Pwede din bang kainin to? Pwede din. Kaso pag kinapture mo naman to, Rook to E5 ang tema niya. Anong meron? Ayun, nape-pressure na ng tuluyan. Pwede ko siguro Rook takes to E5. Ang tira niya, Queen takes E5. Petred pa rin dito. Tapos Queen to E4. O, ang problema, kain sa H2. Naku po, yung king mo hindi safe, nakakatakot. Wag, napaka-risky noon. Kaya napilitan si Wesley mag-Queen to F4. Pagka Queen to F4, ayun, kinapture na yung Torre, binawi, and then Rook E5 was played still. At pagka Rook E5, napilitan ng kainin yan. Kasi pag di mo kinapture, yung pawn mo sa F5 babagsak Pagka take sinapture, Queen to E5, hitting na po ng B7 na hindi na dinipensahan. Same thing, pag kinapture mo to, may kain dito. Kaya Wesley So, kining movean lang. Pagka king move, nag B6, and then, chumek. Bumalik gumanon at wala nang magawa yun. Kaya nagpabalik-balik na lang sila boy. At nauwi na sa tabla ang laban. So, game 1 tabla, mamaya gaganapin yung game 2. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano nangyari sa ibang bakbakan. Okay? So, sa bakbakang Dominguez versus Samsabian, nauwi din sa tabla. Bakbakang Lebon Aronian and a Wonder Liang, nauwi din sa tabla. Nagkaroon lang po ng matinding pisakan, nag-iisang laro, laban ng Fabiano Caruana at Abi Manumishra. Napakaganda ng laban dito. Ipakita ko lang po, So, ang opening po nila, D4 ang pinili ni Fabi na parang naging, anong tawag dyan? Binoni. Ayan, Ayan, parang naging binoni na kung saan, di ba? Medyo palit-palit lang. Ang lupit ng endgame ni Fabi, napaka-sharp. Ayan, parang equal lang Equal nga lang according po sa engine evaluation So, equal lang daw po ito according sa engine eval Pero dito, ayan dito nagsimula yung kaguluhan pagka E5 Kasi after E5, medyo gumulo. Okay? Na libre pero may ganon. And after this, medyo umirap dahil pagka knight to B6 mo, na libre yung pawn, medyo gumulo na, nagkaroon ng pass pawn Kinapture, tapos queen takes, at ito pa yung matindo. Binigay lang po yung pawn, at syempre kinapture po yan. At pagka-capture, ito pinagulo ni Fabi by queen E8. Because of this wonderful symmetry, na kung saan daw, na kung sakali man, iharang mo yung bishop, yan kasi yung number 1 engine move. Kaso nakakatakot dahil pagka knight to E5 may threat dito, let's say mag F6 ka, baka makapag ganun. At pag kinapture mo, may matinding queen F7 lang, di ba? Ngayon, pag ikaw naman ay kumapture dito,
queen takes dito. Ayan, medyo may kaguluhan, pero yan daw po ang best move. O, tapos may capture dito, another check. Yan daw po ang best move eh. Yun nga lang, according to Pabi, mukhang nakakatakot kasing gawin na kung sakali mang mag-bishop ka dito, ganon, check, ganon. Yan ang mga unang tingin eh. Tapos pagka bishop d4, yan na yung gusto niyang plano. Nakala mo winning na, bishop to g7 lang is enough to defend. Grabe naman yun. Kasi yung mga kain dito, ang titakes mo ito. Oh, medyo time pressure na din. Kaya balik tayo doon. Hindi nakita yan ni Abby Manumishra. Humarang ng Reyna. Anong problema? Aba, hindi sigurado. No? Balik lang po natin. By the way guys, binibigay po ito. Pero hindi sigurado yan kahit na lamang ka ng pyesa. Nakakatakot. Kaya, kasi dalawang passpawn. Kaya sabi ni Fabi, I decided, dito tayo sa simple. Queen takes to b5, hitting the knight, hitting the pawn, na tumakbo, and then knight jump lang. Ayan, no, para hindi makain ito. Kasi pag in-capture mo, may kain doon. Gumanon, tapos, ayun, naku po, medyo aktibo mga pyesa ng puti. Aha, nag-h3 lang passing ako. Pag kinapture mo, libre malamang. Kaya, gumanon lang yung Reyna at yan na po yung malaking blunder. Ibalik lang po natin ang best move is bishop to f8 which is ridiculous dahil may knight d7, may gano'n nakakatakot na ibibigay mo yung f6 sa knight. Ang ginawa kasi na to, eto mukhang magandang tingnan, but this move, brilliant sacrifice ang tumapos. Grabe. Alam mo bakit? Pag kinapture po kasi yan, may check. At pag kumarang ka dito, napakaganda, perfect symmetry, knight d7, dahil walang queen d6. Grabe, oh. Walang magawa. Ngayon, ibalik lang po natin, no? Balik natin doon. Eh, syempre, hindi naman kakainin. Nag-queen to e7. Pagka queen to e7, ayun, may bishop to c5, which is napin yung Reyna. Oh, so pag bishop f8, only move, wale, ayun. At dahil doon, na 2 pawns down. At pag 2 pawns down, alam na ni Pabi yan. Ayan, it's just a matter of Kagebushin technique. 2 pawn na yan mga sir eh. Alam niya na yan. Ayan o. Alam ko na this. Babagsak po yung pawn. Kaya dyan na po natapos. At yun na nga. Day 1, ang nanalo lang si Fabi na tabla lahat ng laban. Yeah, 1 game per day. So, abangan po ninyo mamaya madaling araw, alauna. Alas 2 na madaling araw ang laro sa Pilipinas. Sana manalo si Wesley para move on siya, no? Kasi kung mag-move on siya sa at magcha-champion, napakaganda yun. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po. Salamat sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.